Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Narito na naman tayo upang buksan ang pintuan ng ating mga puso sa isang kwentong magpapaalala sa atin na ang tadhana ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang swerte ay nakabalot sa luma at gulanit na damit at nagtatago sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sinasabing ang pag-ibig ay parang isang sugal. Minsan kailangang tumaya ng malaki para manalo, kahit ang kapalit ay ang iyong buong pagkatao. Paano kung ang huling baraha mo sa gitna ng kawalan ay ang taong pinakaimposibleng maging bayani ng iyong buhay? Halina't pakinggan ang unang kabanata ng ating kwento. Malamig ang hangin at walang tigil ang pagbuhos ng ulan sa lungsod ng Hiraya. Sa labas ng isang maliit na cafe na tinatawag na Kapehan ng Tadhana, nakatayo ako habang nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa galit at takot na unti-unting lumalamon sa aking sistema. Hawak ko ang aking cellphone na tila ba ito na lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa katotohanan. Sa screen, nakabalandra ang sunod-sunod na mensahe mula kay Senyora Dahas, ang aking ina-inahan. Biyaya, huwag kang maging matigas ang ulo. Ang kasunduan niyo ni Don Gahaman ang tanging paraan para hindi tayo mabaon sa utang. Bumalik ka rito ngayon din. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang buhay ko ay tila isang negosyo na ipinagbibili sa pinakamataas na bidder. Para sa kanila, hindi ako anak. Isa lang akong pambayad utang. Tumakbo ako papasok sa loob ng cafe. Hindi alintana ang basang-basang damit. Ang mahalaga ay makalayo ako sa mga tauhan ni Don Gahaman na kanina pa ako hinahanap sa labas. Pagpasok ko, ang bango ng bagong giling na kape ay sumalubong sa akin. Ngunit hindi ito sapat para pakalmahin ang pintig ng puso ko. Doon, sa pinakasulok ng cafe, malapit sa bintanang hinahampas ng ulan, nakita ko siya. Isang lalaki na tila naligaw sa gitna ng karangyaan ng lugar. Ang buhok niya ay magulo at mahaba. May mga balbas na hindi na yata naayusan ng ilang linggo. Ang suot niyang jacket ay kupas at may ilang punit pa sa manggas. Sa harap niya ay isang tasang kape na halos wala ng usok. Tila kanina pa siya naroon. "Hoy, Mamang Pulubi!" Sigaw ng isang barista. "Sabi ko sa'yo, bawal ang istambay dito kung tapos ka na uminom. Nakakaabala ka sa mga customer." Hindi kumibo ang lalaki. Nanatili siyang nakatingin sa labas. Ang kaniyang mga mata ay may lalim na tila ba may sarili siyang mundo. Nakita ko ang paglapit ng barista. Akmang hahawakan ang kaniyang balikat para kalad ka rin palabas. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. Marahil dahil sa pagod na akong makakita ng mga taong inaapi. O marahil dahil kailangan ko ng isang himala. "Sandali lang!" Sigaw ko. Halos lahat ng tao sa cafe ay napatingin sa akin. Naglakad ako palapit sa kanila. Diretso ang tingin sa barista. "Huwag mo siyang hawakan. Kasama ko siya." Nanlaki ang mga mata ng barista. Tila hindi makapaniwala na ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, kahit basa, ay makikipag-ugnayan sa isang taong mukhang palaboy. "Pero ma'am, ipagtimpla mo siya ng pinakamahal na kape niyo at bigyan mo siya ng pagkain. Ako ang magbabayad ng lahat." Putol ko sa kaniyang sasabihin. Pagkatapos, ay naupo ako sa tapat ng lalaki. Doon ko lang siya natitigan ng malapitan. Sa kabila ng madumi niyang anyo, may kakaiba sa kaniyang mga mata. Hindi ito mata ng isang taong sumuko na sa buhay. Ito ay mata ng isang taong nagmamasid, matatalas, at tila nakikita ang bawat hibla ng aking pagkatao. "Bakit mo ginawa yon, miss?" Tanong niya. Ang boses niya ay malalim at baritono. May awtoridad na hindi mo aakalain sa kanyang anyo. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang makapal na sobre ng pera. Ang perang itinakas ko mula sa vault ni Senyora Dahas na dapat sana ay ibabayad sa wedding coordinator para sa kasal ko kay Don Gahaman. Inilapag ko ang pera sa mesa.
Gusto mo bang kumita ng perang hindi mo kikitain sa buong buhay mo? Bahagyang itinaas ng lalaki ang kanyang kilay. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi, sa likod ng kanyang balbas. At ano naman ang kapalit niyan? Nilingon ko ang pintuan ng kafe. Nakita ko ang isang itim na sasakyan na huminto sa tapat. Ang mga tauhan ni Don Gahaman. Wala na akong oras. Maging nobyo ko. Mabilis kong sagot. Ngayon din, kailangan mong humarap sa pamilya ko at magpanggap na ikaw ang mahal ko. Kailangan kitang maging panangga laban sa mga taong gustong bumili sa buhay ko. Tinitigan niya ang pera. Pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri kung seryoso ako. Sa gitna ng katahimikan sa pagitan naming dalawa, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. Panggulo lang ang dala ko, miss. Sigurado ka ba? Tanong niya muli. Wala na akong ibang pagpipilian. Sabi ko habang nanginginig ang boses. Tulungan mo ako. Pakiusap. Dahan-dahang iniabot ng lalaki ang kanyang kamay at hinawakan ng sobre ng pera. Pero bago niya ito kinuha, hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila kuryenteng gumapang sa aking balat. Sige, Anya. Deal. Pero tandaan mo ito, Miss Beautiful. Sa oras na pumasok ako sa buhay mo, wala nang balikan. Handa ka na ba sa gulo na sisimulan natin? Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na matakot, nakaramdam ako ng kakaibang pag-asa. Eksaktong bumukas ang pinto ng kafe at pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng barong. Mga tauhan ni Don Gahaman. Agad silang lumingon-lingon hanggang sa tumama ang paningin nila sa akin. Tumayo ang lalaki sa harap ko. Kahit na madumi ang suot niya, ang tangkad niya ay tila isang pader na humarang sa paningin ng mga lalaki sa akin. Ang kaniyang tindig ay biglang nagbago. Mula sa isang palaboy, tila naging isang leon na handang manakmal. Sino ang mga yan? Tanong niya nang hindi lumingon sa akin. Sila ang kukuha sa akin. Bulong ko. Hindi na ngayon, sagot niya. Humarap siya sa mga tauhan ni Don Gahaman at isang malamig na ngiti ang ibinigay niya. Mawalang galang na sa inyo, mga Ginoo. Pero kausap ko pa ang mapapangasawa ko. Maari bang lumayas na kayo bago ko mawala ang pasensya ko? Nanigas ang mga lalaki sa kanilang kinatatayuan. Ako naman ay napahawak sa laylayan ng aking damit. Sino ba talaga ang lalaking ito na pinulot ko lang sa kalsada? Hindi ko mapigilang mapangiti ng palihim habang pinagmamasdan ang babaeng nasa harap ko. Si Biyaya, isang pangalan na tila hindi tumutugma sa kasalukuyang sitwasyon niya. Mukha siyang basang sisiw na sinusubukang maging matapang sa harap ng mga kuko ng agila. Sa totoo lang, ang perang inilapag niya sa mesa ay barya lang para sa akin. Ang presyo ng relo sa bulsa ko ay sapat na para bilhin ang buong cafe na ito at ang tatlong lalaking nakatayo sa harap namin. Pero may kung ano sa kanyang mga mata. Isang klaseng desperation na hinaluan ng dangal na pumukaw sa aking interes. Matagal na rin akong naiipit sa mundo ng mga plastik na ngiti at transaksyong puro pera ang laman. Ngayong araw, gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang ng isang biyaya. Anong sabi mo? Pulubi. Ungol ng isa sa mga tauhan ni Don Gahaman. Humakbang ito ng pasulong. Ang kamao ay nakakuyom. Hindi mo ba kilala kung sino ang kinakalaban mo? Hinarap ko siya ng diretso. Ipinakita ko ang isang awtoridad na hindi nanggagaling sa suot na damit, kundi sa dugong na nananalaytay sa aking mga ugat. Hindi ko kailangang kilalanin ang mga asong tumatahol lang sa utos ng amo nila. Ang kailangan nyo lang malaman ay ito. Ang babaeng ito ay nasa ilalim ng pangangalaga ko. Ngayon, aalis ba kayo o kailangan ko pang gamitin ang mga kamay ko para ituro sa inyo ang daan palabas? Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Marahil ay nagulat sila sa talas ng aking pananalita. Hindi ito boses ng isang taong nakatira sa kalsada.
Bago pa sila makasagot, hinila ko na ang kamay ni Biyaya. Tara na, bulong ko sa kanya. Huwag mong hayaang makita nila ang takot mo. Mabilis kaming lumabas sa likurang pinto ng cafe. Basang-basa pa rin kami ng ulan, pero hindi yun mahalaga. Isinakay ko siya sa isang luma at kalawanging taxi na dumaan. Kabaligtaran ng mga mararangyang sasakyan na nakasanayan ko. Pero ito ang kailangan para mapanatili ang aking pagbabalat kayo. Salamat! Mahinang sabi ni Biyaya nang makalayo na kami. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Ang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinutulungan. Pero pangako, babayaran kita. Nabayaran mo na ako, di ba? Biro ko sabay turo sa sobrang nakuha ko. Carding na lang ang itawag mo sa akin. Iyan ang pangalan ko. Sa ngayon. Dinala niya ako sa isang maliit na mall sa labas ng lungsod, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng kanyang pamilya. Doon, sinimulan niya ang tinatawag niyang transformation. Kailangan nating bumili ng damit na kahit papaano ay mukhang disente. Sabi niya habang hinihila ako sa isang murang clothing store. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangang magmukha kang milyonaryo. Kailangan lang nating ipakita na ikaw ay isang marangal na manggagawa. Isang tao na pinili ko dahil sa puso, hindi sa pera. Natawa ako ng mahina habang sinusukat ang isang simpleng polo shirt. Puso ha? Akala ko ba dahil sa desperation, kaya mo ako pinili? Tumigil siya sa pagpili ng pantalon at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay biglang lumungkot. Gusto kong maniwala sila na may halaga ako bukod sa utang ng pamilya ko, Carding. Gusto kong maniwala na may karapatan din akong magmahal ng taong gusto ko. Kahit na ang taong yon ay isang tulad mo. May kung anong kumurot sa puso ko sa sinabi niya. Hindi niya alam na ang lalaking kinakaawaan niya ay ang taong may kakayahang bumili ng kumpanya ng kaniyang ama sa isang iglap. Pero pinili kong manahimik. Gusto ko munang namnamin ang pakiramdam na maging isang ordinaryong Carding. Habang nasa biyahe kami, patungo sa kanilang mansyon, sinubukan niyang turuan ako ng mga proper etiquette. Kapag tinanong ka ni Senyora Dahas, huwag kang sasagot ng pabalang. Maging magalang ka, bilin niya. At huwag mong sasabihin na sa kalsada kita nakuha. Sabihin mo na nagkakilala tayo sa isang community service program. Community service? Napangisi ako. Parang totoo naman. Pinagsisilbihan kita ngayon, di ba? Carding, seryoso ako. Hampas niya sa braso ko. Nakasalalay dito ang buhay ko. Kapag nalaman nilang peke ito, pipilitin nila akong pakasalan si Don Gahaman. Hindi mo kilala ang taong yun. Siya ay isang halimaw na nakasuot ng barong. Hinawakan ko ang kanyang kamay para patigilin siya sa pagkataranta. Biyaya, makinig ka. Sa gabing ito, ako ang magiging pinakamahusay na aktor sa buong Pilipinas. Walang makakahalata. Basta manatili ka lang sa tabi ko. Sandaling tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang maliit na ngiti sa kaniyang mga labi. Isang ngiyang ngiti na tila nagbibigay liwanag sa madilim at maulang gabi. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate. Ang Alcantara Mansion. Mula sa labas, maririnig ang mahinang musika at makikita ang mga mamahaling ilaw na nagmumula sa loob. Isang piging ang nagaganap. Ang piging na dapat sana ay magtatakda ng kanyang kamatayan sa kamay ni Don Gahaman. Bumaba kami ng sasakyan. Inayos ko ang aking bagong bili na polo at hinawakan ang siko ni Biyaya. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Handa ka na? Tanong ko. Huminga siya ng malalim at tumango. Handa na. Pagpasok namin sa malawak na pintuan ng mansyon, tila huminto ang musika. Ang lahat ng mga mata ng mga elitistang panauhin ay napako sa amin. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo ang isang babaeng may matalas na mukha at nakasuot ng mamahaling gown.
si Senyora Dahas. Sa tabi niya ay isang matandang lalaki na may malaking tiyan at nakakadiring ngiti. Walang iba kundi si Don Gahaman. Nanlilisik ang mga mata ni Senyora Dahas habang lumalapit sa amin. Biyaya, saan ka nanggaling na bata ka? At sino itong basurang dala mo sa harap ng aking mga bisita? Lalong humigpit ang hawak ni Biyaya sa braso ko. Hinarap ko ang senyora nang may isang nakakalokong ngiti. Magandang gabi, senyora. Sabi ko sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng lahat. Ako po si Carding, ang lalaking dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kasal na pinaplano nyo. Parang gumuho ang langit sa katahimikang namayani sa loob ng mansyon matapos magsalita ni Carding. Ang mga kutsara at tinidor na kanina ay kumakalansing ay tumigil. Ang bawat mata ng mga bisitang naroon ay nakatuon sa amin. O mas tamang sabihin, sa kanya. Sa kanyang mumurahing polo shirt, sa kanyang sapatos na halatang luma, at sa kanyang aura na tila hindi nababagay sa kristal na chandelier at gintong dekorasyon ng bulwagang ito. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Napatingin ako kay Senyora Dahas. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng alak na hawak niya. Anong kalokohan ito, Biyaya? Nanginginig ang boses na tanong ni Senyora Dahas. Lumapit siya sa amin. Ang bawat hakbang ng kaniyang high heels ay tila paghatol sa aking pagkatao. Sino ang basurang ito na ipinaparada mo sa harap ng aking mga bisita? At anong kasal ang sinasabi niyang hindi matutuloy? Siya si Carding, Ma'am Sam, sagot ko. Pilit na pinatatag ang aking boses kahit na ang tuhod ko ay tila gulaman. Siya ang lalaking mahal ko. At totoo ang sinabi niya. Hindi ako magpapakasal kay Don Gahaman dahil nakatali na ang puso ko sa kanya. Isang malakas na halakhak ang bumasag sa tensyon. Si Don Gahaman yon. Humakbang siya palapit. Hawak ang kanyang malaking tiyan at tiningnan si Carding mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ito ang ipinalit mo sa akin, Biyaya? Tanong ni Don Gahaman habang itinuturo si Carding. Isang lalaking mukhang hindi pa nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Isang lalaking amoy kalsada? Nagpapatawa ka ba? Ang amoy ng kalsada ay nawawala sa paligo, Don Gahaman. Mabilis na sagot ni Carding. Ang boses niya ay nananatiling kalmado, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Pero ang amoy ng kabulukan ng budhi, kahit anong mamahaling pabango ang gamitin mo, hinding-hindi mo maitatago. Nagbulungan ang mga tao. Nakita ko ang pagkuyom ng kamao ni Don Gahaman. Akmang susugod ang kanyang mga bodyguard, ngunit itinaas ni Senyora Dahas ang kanyang kamay para pigilan sila. Hindi niya hahayaang magkaroon ng pisikal na gulo sa gitna ng kanyang marangyang party. Mas gusto niyang gamitin ang kanyang dila para manakit. Biyaya, hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Madiing sabi ni Senyora Dahas. Ang kumpanya ng tatay mo ay malulubog sa utang. Ang mansyong ito, ang lahat ng karangyaang tinatamasa mo, mawawala ang lahat ng yan dahil sa kahibangang ito. Isang pulubi? Isang walang silbing nilalang ang ipapalit mo sa kaligtasan ng pamilya mo? Sa pagkakataong yon, lumitaw mula sa likuran ng aking ama, si Don Agusan. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, mukhang matanda at mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Bulong ko. Biyaya, anak, mahinang sabi ni Don Agusan. Totoo ba ito? Handa mo bang talikuran ang lahat para sa lalaking ito? Tumingin ako kay Carding. Sa gitna ng pangungutya at mapanghusgang mga mata ng lahat, nanatili siyang nakatayo ng tuwid sa tabi ko. Hindi niya binitawan ang kamay ko. Ang kanyang hawak ay tila nagbibigay sa akin ng lakas na noon ko lang naramdaman. Opo, tay. Matapang kong sagot. Dahil sa kanya, naramdaman ko na hindi ako isang gamit na pwedeng ipagpalit sa utang.
Sa kanya ko nahanap ang respeto na hindi ko mahanap sa loob ng bahay na ito. Isang sampal lang biglang dumapo sa aking pisngi. Napalingon ako sa lakas ni Sean. Si Senyora Dahas, nanlilisik ang mga mata. Wala kang utang na loob, sigaw niya. Akmang sasampalin niya ako ulit nang biglang sinalo ni Carding ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nagbago ang aura ni Carding. Ang kanyang mga mata, na kanina ay mapaglaro, ay naging kasing dilim ng gabi. Ang higpit ng hawak niya sa braso ni Senyora Dahas ay sapat na para mapadaing ito. Huwag na huwag mo siyang dadampian ng kamay muli. Bulong ni Carding. Ang kaniyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng banta. Maaring wala akong pera sa tingin niyo, pero may paraan ako para gawing impyerno ang buhay ng sino mang sasaktan siya. Binitawan niya ang kamay ni Senyora Dahas na tila badiring-diri siya rito. Kinuha ni Don Gahaman ang pagkakataon para lumapit at bumulong kay Carding. Akala mo ba, matatakot mo kami, bata? Isang tawag ko lang sa mga pulis. Mabubulok ka sa kulungan sa kasong trespassing at assault. At ikaw, biyaya, mawawalan ka ng pamilya. Tumingin si Don Agusan sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Biyaya, kung pipiliin mo ang lalaking iyan, huwag mo na akong tatawaging ama. Mula sa gabing ito, wala ka ng bahaging matatanggap sa pamilyang ito. Itatakwil kita. Wala kang madadalang kahit isang kusing palabas ng pintong ito. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Itatakwil? Ang tanging pamilyang mayroon ako? Tumingin ako kay Carding. Ang Carding nakakilala ko pa lang ng ilang oras. Ang lalaking walang maipapangako sa akin kundi ang kaniyang presensya. Pagkatapos ay tumingin ako sa marangyang mansyon na naging kulungan ko sa loob ng maraming taon. Kung ang kapalit ng pananatili rito ay ang pagbebenta ng aking kaluluwa sa isang tulad ni Don Gahaman, sabi ko, habang pinapahiran ng luha sa aking mata, mas pipiliin ko pang maging mahirap kasama ang taong itinitibok ng puso ko. Hinila ko ang kamay ni Carding patungo sa pinto. Ngunit bago kami tuluyang makalabas, lumingon si Carding kay Don Agusan at kay Senyora Dahas. Tandaan niyo ang gabing ito, sabi ni Carding ng may kakaibang tono sa kaniyang boses. Dahil darating ang araw na kayo naman ang magmamakaawa sa paanan ng babaeng itinaboy niyo ngayon. Paglabas namin sa gate, ang ulan ay tila humihina na, ngunit ang dilim ng gabi ay tila mas lalong naging nakakatakot. Wala akong dalang gamit, wala akong pera, wala akong matutuluyan. Carding! Tawag ko sa kanya habang nakatayo kami sa gilid ng kalsada. Saan tayo pupunta? Wala na akong kahit ano. Tumingin siya sa akin at hinubad ang kaniyang jacket para itapis sa aking balikat. Huwag kang mag-alala, biyaya. Sabi ko sa'yo, di ba? Sa oras na pumasok ako sa buhay mo, walang balikan. May matutuluyan tayo. Hindi man ito mansyon, pero ligtas ka roon. Pumara siya ng isang taxi. Habang papalayo kami sa mansyon, nakita ko sa side mirror ang unti-unting pagliit ng anino ng aking nakaraan. Ngunit hindi ko napansin na habang nakatingin ako sa labas, si Carding ay lihim na nagpapadala ng isang mensahe sa kaniyang cellphone. Buy the Alcantara debts. All of it. Now. Pumasok kami sa isang luma at tila nakalimutan ng building sa isang sulok ng Baryo Malaya. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa amin habang umaakyat kami sa makitid na hagdan patungo sa ikatlong palapag. Ito ang isa sa mga safe house na binili ko noon para sa mga pagkakataong gusto kong magtago sa gulo ng mundo ng negosyo. Simple lang ito. Isang maliit na sala, kusina at isang silid, perpekto para sa papel na ginagampanan ko ngayon. Pasensya ka na, biyaya. Ito lang ang kaya ng isang tulad ko, sabi ko habang binubuksan ang pinto. Pumasok siya at lumingon-lingon. Nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kaniyang balikat. Ang isang prinsesang tulad niya na lumaki sa malambot na kama at may mga katulong na naghihintay
Sa bawat utos ay narito ngayon sa isang silid na mas maliit pa yata sa walk-in closet niya noon. Ayos lang, Carding. Bulong niya. Humarap siya sa akin at sa kabila ng pagod, nakita ko ang isang pilit na ngiti. Mas gusto ko na rito. Kahit maliit, nararamdaman ko na humihinga ako ng malaya. Ipinagtimpla ko siya ng mainit na tsa at kumuha ng ilang kumot. Magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala rito sa sala. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa manipis na sofa habang nakatingin sa kisame. Sa kabilang silid, naririnig ko ang mahinang paghikbi ni Biyaya. Alam kong masakit ang itakwil ng sariling pamilya. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong sabihin na, Biyaya, bukas na bukas din. Pwede kong bilhin ang buong mansyon niyo at ibalik sa iyo lahat ng karangyaan mo. Pero hindi ko magawa. Kailangan kong malaman kung ang pagmamahal na ipinapakita niya ay para ba sa Carding na wala, kundi malasakit, o para sa pera na maari kong ibigay. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng sunog. Agad akong tumakbo sa kusina at nakita ko si Biyaya na tila nakikipagyera sa isang kawali. Ang kaniyang mukha ay may uling at ang kaniyang buhok ay magulo. Anong nangyayari? Tanong ko, pinipigilan ng tawa. Carding, pasensya na, taranta niyang sabi. Gusto ko lang sanang magluto ng almusal para makabawi sa'yo, pero bakit ba ang hirap paamuhin ng kalan na ito? Lumapit ako at kinuha ang sandok mula sa kaniyang kamay. Dahil hindi mo dapat pinupuwersa ang apoy, Biyaya. Parang buhay lang yan, dahan-dahan lang. Habang inaayos ko ang niluluto niya, naramdaman ko ang kaniyang presensya sa likuran ko. Hindi ko sinasadyang mapalingon ng mabilis at nagtama ang aming mga mukha. Sobrang lapit. Naamoy ko ang bango ng kaniyang buhok sa kabila ng amoy ng usok. Nakita ko ang kislap ng kaniyang mga mata na tila may itinutagong kislap ng bituin. Salamat, Carding. Mahina niyang sabi. Salamat sa lahat. Nailang ako kaya agad akong tumalikod. Wala yun. Kumain na tayo. Pagkatapos ng almusal, kailangan kong lumabas para ayusin ang acquisition ng Alcantara debts. Nagdahilan ako na maghahanap ako ng trabaho sa construction site. Dito ka lang. Huwag kang magbubukas ng pinto sa kahit na sino. Bilin ko sa kanya. Paglabas ko ng building, isang itim na SUV ang naghihintay sa akin sa kabilang kanto. Pumasok ako sa loob at doon ay naghihintay ang aking head of security. Sir Kisig, ito na po ang mga papeles, sabi niya habang iniabot ang isang folder. Nabili na po natin ang 80% ng utang ng Alcantara Group. Sa madaling salita, kayo na po ang may-ari ng lahat ng ari-arian nila, kasama na ang mansyon. Good, seryoso kong sagot. Gusto kong simulan ng pressure kay Don Gahaman. Siguraduhin niyo na lahat ng kumpanyang may kaugnayan sa kanya ay hihinto sa pakikipagtransaksyon sa mga Alcantara. I want them cornered. Pero sir, paano si Miss Biyaya? Huwag niyo siyang idadamay. Ako ang bahala sa kanya. Bumalik ako sa apartment ng hapon na. Pagpasok ko nakita ko si Biyaya na abala sa paglilinis ng mga lumang gamit sa sulok ng sala. Mukhang gusto niyang gawing homey ang lugar. Carding, tingnan mo. Nakahanap ako ng mga lumang libro. Pwede nating basahin. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita. May hawak siyang isang lumang jacket ko na nahulog mula sa cabinet. At mula sa bulsa niyon, lumabas ang isang bagay na nakalimutan kong itago. Isang relo. Isang Patek Philippe Grand Complications. Isang relong nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Biyaya habang nakatingin sa kumikinang na relo sa kaniyang palad. Tumingin siya sa akin, puno ng kalituhan at unti-unting pagdududa. Carding, ang boses niya ay nanginginig. Ano ito? Bakit may ganitong kagamitan ng isang tulad mo? Na nakuha mo ba ito sa trabaho mo? O
Ninakaw mo ba ito? Napako ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako nakahanda para sa tanong na ito. Tinitigan ko ang relong hawak ni Biyaya. Ang bawat segundo ng pagtikak niyon ay tila isang bomba na bibilang na lang bago sumabog ang aking pagkatao sa harap niya. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, takot na baka ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay isang kriminal. Biyaya, makinig ka, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Hindi ko yan ninakaw. Kung ganoon, paano mo ito nagkaroon? Tanong niya. Nanginginig ang mga daliri. Habang hawak ang mamahaling metal, Carding, alam ko kung magkano ang ganitong relo. Hindi ito mabibili ng sahod sa construction. Hindi ito pag-aari ng isang taong nakatira rito. Huminga ako ng malalim, mabilis na nag-iisip ng palusot. Peke yan, Biyaya. Replika lang yan. Nakita ko yan sa isang lumang basurahan, malapit sa mga subdivision ng mayayaman noon. Itinago ko lang dahil maganda tingnan. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tinitigan niyang mabuti ang relo. Pilit na hinahanap ang katunayan kung peke nga ba ito. Sa huli, binitawan niya ang isang malalim na buntong hininga at inilapag ang relo sa mesa. Huwag mo na uling gagawin yun, Carding. Huwag kang kukuha ng gamit na hindi sayo, peke man o totoo. Malungkot niyang sabi. Mas pipiliin ko pang magutom kasama ka kaysa mabusog mula sa hindi sa atin. Tumango na lang ako, kahit na parang may bumabara sa lalamunan ko. Ang katapatan niya ay unti-unting pumapatay sa akin. Lumipas ang ilang araw. Napansin ko ang unti-unting pangangayayat ni Biyaya. Sa kabila ng aking pagbabawal, palihim siyang naghahanap ng trabaho. Nalaman ko na lang na nagtatrabaho siya bilang tagahugas ng plato sa isang karinderya sa kabilang kanto para lang makatulong sa aming gastusin. Ang isang prinsesang tulad niya, ngayon ay nakalubog ang mga kamay sa maruming tubig at tirang pagkain. Isang gabi, umuwi akong may dalang balita tungkol sa kumpanya nila. Ngunit nadatnan ko siyang nakahandusay sa sahig ng maliit naming sala. Biyaya. Sigaw ko habang mabilis siyang nilalapitan. Napakainit niya. Ang kanyang balat ay tila nagbabaga at ang kanyang paghinga ay mababaw. Nilalagnat siya ng mataas. Dahil sa sobrang pagod at stress, hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Dr. Aris, ang aking private doctor. Pumunta ka rito sa Barrio Malaya, apartment 302. Ngayon din, utos ko sa kumpas ng isang tunay na CEO. Pero Sir Kisig, may event po ang hospital. I don't care. Iwan mo ang lahat. Magsuot ka ng ordinaryong damit. Huwag kang magdadala ng mamahaling sasakyan. Isang maling salita mo tungkol sa akin, tatanggalan kita ng lisensya. Maliwanag? Makalipas ang 30 minuto, dumating si Dr. Aris na hingal. Suot ang isang lumang jacket para magmukhang ordinaryong doktor sa kanto. Agad niyang sinuri si Biyaya. Sir, Carding, fatigue at malnutrisyon ang dahilan. Bulong ni Dr. Aris habang tinitingnan ako ng may takot. Kailangan niya ng dextrose at sapat na pahinga. Bibigyan ko siya ng gamot. Magdamag akong hindi umalis sa tabi ni Biyaya. Pinunasan ko ang kaniyang noo ng basang bimpo. Sa gitna ng kaniyang lagnat, nagsimula siyang managinip ng gising. Carding, huwag kang aalis. Bulong niya, hinahanap ang aking kamay. Hinawakan ko ang kaniyang kamay ng mahigpit. Nandito lang ako, Biyaya. Hindi ako aalis. Salamat. Salamat dahil kahit wala tayong pera, pinili mo akong protektahan. May luhang gumulong sa kaniyang pisngi kahit pikit ang kaniyang mga mata. Sabi ni Mama, ang lalaking walang pera ay lalaking walang silbi. Pero ikaw ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumatarak sa puso ko. Pinoprotektahan ko ba talaga siya? O niloloko ko lang siya sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan? Kung malaman niya na ako ang dahilan
kung bakit tuluyan nang bumagsak ang negosyo ng ama niya sa mga oras na ito. Mamahalin pa rin ba niya ako? Nang madaling araw na, lumabas ako sa balkonahe para sagutin ang tawag ng aking sekretarya. Hindi ko napansin na bahagyang bumukas ang pinto ng silid at nakatayo roon si Biyaya. Namumutla pa rin pero gising na. Sir Kisig, tapos na po. Sabi ng boses sa kabilang linya. Hawak na natin ang lahat ng titulo ng lupa ng mga Alcantara. Bukas na bukas din, pwede na nating palayasin si Senyora Dahas sa mansyon. Magaling. Sagot ko ng may malamig na boses. Gusto kong makita ang mukha ni Don Gahaman kapag nalaman niyang wala na siyang mapapangasawang tagapagmana dahil pulubi na ang mga Alcantara. Lilingon na sana ako nang marinig ko ang isang mahinang kalabog mula sa loob. Agad akong pumasok at nakita ko si Biyaya na nakakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig at luha. Sino? Sino si Sir Kisig? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. At anong gagawin mo sa pamilya ko, Carding? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lagnat na nagpapahina sa akin kanina ay biglang napalitan ng isang klaseng ginaw na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Sir Kisig, titulo ng lupa, pagpapatalsik sa aking pamilya, ang mga salitang narinig ko mula sa bibig ni Carding o kung sino man siya ay hindi tugma sa lalaking nag-alaga sa akin magdamag. Ang lalaking humahawak sa aking kamay nang may pag-iingat ay siya ring lalaking may kapangyarihang wasakin ang lahat ng natitira sa akin. Carding, muling tawag ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa sakit. Sino ka ba talaga? Bakit ang dami mong lihim? Humarap siya sa akin. Nakita ko ang gulat at pag-aalala sa kaniyang mga mata. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang pag-aalinlangan. Humakbang siya palapit sa akin. Akmang hahawakan ang aking balikat. Pero mabilis akong lumayo. Huwag mo akong hawakan ng mga kamay na puno ng kasinungalingan. Biyaya, makinig ka. Magpapaliwanag ako. Sabi niya, ang kaniyang boses ay naging seryoso at malalim. Ang boses ni Sir Kisig na narinig ko sa telepono. Hindi lahat ng narinig mo ay ganoon kasimple. Ginagawa ko ito dahil hindi niya natapos ang kaniyang sasabihin nang biglang nayanig ang pinto ng aming apartment. Isang malakas na sipa ang nagpabukas niyon. 3 lalaking nakauniforme ng bodyguard, ang mga tauhan ni Don Gahaman, ang pumasok ng walang pasintabi. Nandito lang pala ang takas na prinsesa, sabi ng isa sa kanila habang nakangisi ng nakakaloko. Mabilis na humarang si Carding sa harap ko. Lumabas kayo rito kung ayaw niyo pang mamatay. Matapang ka pa rin, pulubi? O baka dapat naming tawaging magnanakaw? Inilabas ng isa sa kanila ang isang litrato. Litrato ng relong nakita ko sa bag ni Carding noon. May report na sa pulis. Magnanakaw ang nobyo mo, Biyaya. At kung hindi ka sasama sa amin ngayon din, sisiguraduhin naming sa kulungan siya hihinga ng huling beses. Huwag! Sigaw ko. Tumingin ako kay Carding. Kahit na nasasaktan ako sa lihim niya, hindi ko kayang makita siyang makulong dahil sa akin. Sumama ka na, Biyaya. Sabi ng bodyguard, ang tatay mo. Inatake siya sa puso. Pagkaalis mo. Nasa critical na condition siya sa ospital. Hinahanap ka niya. Gusto mo bang mamatay siyang hindi ka nakikita dahil lang sa lalaking ito? Nanlabo ang aking paningin dahil sa mga luha. Si tatay, ang tanging taong nagmahal sa akin sa mansyong yon. Sasama ako. Sabi ko nang may panginginig sa boses. Biyaya, hindi. Niloloko ka lang nila. Pigil ni Carding. Ngunit hinawakan siya ng 2 pang lalaki. Nakita ko ang kislap ng galit sa kaniyang mga mata. Tila isang leon na nakakulong sa rehas. Carding, tama na. Bulong ko habang nilalagpasan ko siya. Salamat sa lahat. Pero kung sino ka man talaga, sana hindi na lang tayo nagtagpo. Isinakay nila ako sa isang itim na van. Pagdating namin sa ospital,
Hindi ako dinala sa kwarto ni tatay, kundi diretso sa isang abandonadong wing ng gusali, kung saan naghihintay si Senyora Dahas at Don Gahaman. Narito na ang ating pambayad utang, madiing sabi ni Senyora Dahas habang hinihila ang aking buhok para harapin siya. Alam mo ba, Biyaya, dahil sa pagtakas mo, mas lalong naging agresibo ang mga naniningil sa atin. Pero huwag kang mag-alala, may solusyon na si Don Gahaman. Inilapag ni Don Gahaman ang isang tumpok ng mga papeles sa mesa. Ang kasal natin ay magaganap bukas. Biyaya. Walang engrandeng seremonya, pirmahan lang ng kontrata. Kapalit niyon, babayaran ko ang lahat ng utang ng Alcantara Group at ililigtas ko ang buhay ng tatay mo. Isang pirma mo lang at magiging maayos ang lahat. At kung hindi ako pumirma, hamon ko, kung ganoon, hahayaan naming mamatay ang tatay mo sa kakulangan ng panggamot at ang carding mo? Well, baka hindi na siya umabot sa presinto ng buhay, sabi ni Don Gahaman ng may malupit na tawa. Ikinulong nila ako sa isang madilim na kwarto sa loob ng mansyon ng gabing iyon. Wala akong ibang magawa kundi umiyak at manalangin. Pakiramdam ko ay isa akong ibon na binali ang mga pakpak pagkatapos maranasan ang sandaling kalayaan. Kinabukasan, saplitan akong binihisan ng isang puting gown. Ang mukha ko ay tila isang bangkay sa putla sa ilalim ng makapal na makeup. Inalalayan ako ni Senyora Dahas pababa sa hagdan ng bulwagan. Naroon ang isang judge, ilang saksi, at si Don Gahaman na mukhang nanalo sa loterya. Magsimula na tayo, utos ni Senyora Dahas. Hawak ko na ang panulat. Nanginginig ang aking kamay habang nakatitig sa linyang dapat kong pirmahan. Ito na ba ang katapusan ng aking pangarap? Ito na ba ang kabayaran sa ilang araw na kaligayahan sa piling ng isang taong hindi ko man lang pala kilala? Biyaya, pirmahan mo na, bulong ni Don Gahaman sa aking tainga. Ngunit bago pa dumapo ang tinta sa papel, isang malakas na tunog ng helicopter ang narinig mula sa labas. Ang hangin mula sa mga talim niyon ay nagpabukas sa mga dambuhalang bintana ng bulwagan. Ang lahat ay napatakip ng kanilang mga mata. Isang lalaki ang bumaba mula sa lubid, diretsong tumuntong sa gitna ng altar. Hindi siya suot ang lumang jacket. Hindi siya amoy kalsada. Nakasuot siya ng isang itim na taksido na tila ginawa para sa isang hari. Ang kanyang buhok ay maayos na at ang kanyang mukha ay puno ng isang klaseng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Ang kasalang ito, sabi ni Carding, o mas tamang sabihin, si Sir Kisig, ay hindi kailanman matutuloy. Ang ugong ng helicopter sa labas ay tila hudyat ng pagwawakas ng isang panaginip at ang pagsisimula ng isang malupit na katotohanan. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, suot ang puting gown na tila naging isang sumpa, habang ang lalaking nasa harap ko ay hindi na ang Carding na nakilala ko sa ilalim ng ulan. Ang tuxedo na suot niya ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang kaniyang tindig ay hindi na baluktot sa pagod, kundi tuwid at puno ng kapangyarihan. Sa likuran niya, dose-dose ng mga lalaking nakabarong at may mga earphone ang mabilis na pumaligid sa amin. Itinutulak palayo ang mga tauhan ni Don Gahaman na tila ba mga langgam lang silang dinadaanan. Sino ka? Anong karapatan mong pumasok dito? Sigaw ni Senyora Dahas, bagamat bakas sa kaniyang boses ang panginginig. Carding? Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumalabas. Ano ito? Bakit? Hindi niya ako tiningnan. Nanatili ang kaniyang paningin kay Don Gahaman na ngayon ay namumutla na. Ako si Kisig Montesillo. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, malamig at walang bahid ng emosyon. Ang CEO ng Likha Global at ang tanging tao na may-ari ng bawat hibla ng utang ng pamilya Alcantara. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Don Gahaman. Ma Montesillo,
Ang bilyonaryong mailap sa media? Imposible. Isang pulubi ang nobyo ni Biyaya. Gumisi si Kisig. Isang ngising hindi ko nakita kay Carding. Ito ay nangisi ng isang Maninila. Ang pagbabalat kayo ay isang sining, Don Gahaman. Isang sining na ginamit ko para makita kung hanggang saan ang kasakiman nyo. At ngayon, tapos na ang palabas. Inilabas ng kanyang sekretarya ang isang folder. Mula sa oras na ito, ang lahat ng ari-arian ni Don Gahaman ay isa sa ilalim sa audit dahil sa mga illegal na transaksyon sa Alcantara Group. At ang mansyong ito, hindi na ito pag-aari ng mga Alcantara. Pag-aari ko na ito. Humarap siya kay Senyora Dahas. Maaari na kayong mag-impake. Binibigyan ko kayo ng 1 oras para lisanin ang pamamahay na ito. Hindi mo pwedeng gawin ito. Sigaw ni Senyora Dahas. Biyaya! Gawin mo ang paraan. Nobyo mo siya, di ba? Doon lang lumingon sa akin si Kisig. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng init kapag tinititigan ako sa maliit naming apartment, ngayon ay tila mga yelo. Biyaya! Tawag niya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Tapos na ang paghihirap mo. Hindi mo na kailangang magpakasal sa matandang ito. Halika na. Ililipat kita sa isang lugar na mas nararapat para sa'yo. Isang penthouse, mga katulong, lahat ng luho na nawala sa'yo. Ibabalik ko ng higit pa. Tinitigan ko ang kaniyang kamay na nakahawak sa akin. Ang kamay na ito ang kamay na nagluto ng sunog na almusal para sa akin. Ito ang kamay na nagpunas ng lagnat ko. Pero ngayon, pakiramdam ko ay dinudumihan ng kamay na ito ang aking pagkatao. Penthouse? Ulit ko, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Luho? Iyon ba ang tingin mo sa akin, Kisig? Isang bagay na pwedeng iligtas gamit ang tseke? Ginawa ko ito para sa iyo, Biyaya. Sabi niya, tila naguguluhan sa reaksyon ko. Para sa akin, isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. O para sa ego mo, pinagmukha mo akong tanga. Pinanood mo akong maghirap. Pinanood mo akong maghugas ng plato sa karinderya habang alam mong may bilyon ka sa bangko. Ginawa mo akong eksperimento para malaman kung tapat ba ako? Para malaman kung karapat-dapat ba akong maging asawa ng isang Kisig Montesillo? Hindi ganon yun. Ganon yun. Sigaw ko. Sa harap ng lahat, itinaas ko ang aking kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Natahimik ang buong paligid. Ang mga bodyguard niya ay akmang susugod, ngunit pinigilan niya sila sa pamamagitan ng isang kompas. Ang Carding na minahal ko ay wala palang katotohanan, sabi ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Isang karakter lang siya sa dula-dulaan mo. Ang sakit, Kisig. Mas masakit pa ito kaysa sa pagtataksil ni Senyora Dahas. Dahil sa kanya, alam kong pera lang ang habol niya. Pero sa'yo, akala ko puso ang ibinigay mo. Pero laro lang pala ang lahat. Biyaya, makinig ka. Huwag mo akong lalapitan. Sigaw ko habang umaatras. Ayoko sa pera mo. Ayoko sa penthouse mo. Mas pipiliin ko pang maging tunay na pulubi kaysa maging reyna sa palasyo ng kasinungalingan mo. Itinaas ko ang laylayan ng aking gown at tumakbo palabas ng mansyon. Biyaya! Bumalik ka rito. Narinig ko ang sigaw ni Kisig, pero hindi ako lumingon. Tumakbo ako sa gitna ng kadiliman ng gabi. Hindi alintana ang ulan na muling bumuhos. Ang puting gown ko ay unti-unting nadudumihan ng putik. Tila ba sumisimbolo sa aking nadungisang pangarap. Wala akong pera, wala akong tirahan, at ngayon, wala na rin akong pusong buo. Sa gilid ng kalsada, napaupo ako sa ilalim ng isang waiting shed. Yakap-yakap ang aking sarili habang humihagulgol. Nawala ang lahat sa akin sa loob ng isang gabi. Ang aking pamilya, ang aking tahanan, at ang lalaking inakala kong magliligtas sa akin.
ay siya palang kukuha ng huling piraso ng aking tiwala. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na bulwagan ng mansyon, hawak ang isang baso ng alak na hindi ko man lang magawang inumin. Napakatahimik ng paligid. Ang mga bisita ay matagal nang nagsialis, dala ang mga tsismis tungkol sa CEO ng Likha Global at sa babaeng sumampal sa kanya bago tumakbo palabas sa ulan. Nakuha ko na ang lahat. Hawak ko na ang mga titulo ng lupa ng mga Alcantara. Napalayas ko na si Senyora Dahas at nagawa ko ng itulak si Don Gahaman sa bingit ng pagkakulong. Ito ang plano ko. Simula pa noong nalaman kong ang pamilya ni Biyaya ang sumisira sa maliliit na supplier ng aking kumpanya. Pero bakit pakiramdam ko ako ang talunan? Sir Kisig, wala pa rin po kaming balita kay Miss Biyaya. Ulat ng aking head of security. Sinuyod na namin ang lahat ng terminal ng bus at mga ospital, pero tila naglaho siya. Ipagpatuloy ang paghahanap. Utos ko, ngunit ang boses ko ay wala ng dating awtoridad. Ito ay boses ng isang taong nawawalan ng pag-asa. Ilang gabi na ang lumipas at hindi ako makatulog sa malambot na kama ng aking penthouse. Mas pinipili kong bumalik sa lumang apartment sa Barrio Malaya. Nauupo ako sa sahig, sa mismong lugar kung saan kami kumain ng sunog na almusal. Doon ko napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Sa paghahangad kong protektahan ang aking sarili mula sa mga taong habol lang ang pera ko, sinira ko ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Naniwala ako na ang pera ay kayang ayusin ang lahat. Inakala ko na kapag iniligtas ko ang kumpanya nila at binigyan ko siya ng marangyang buhay, pasasalamatan niya ako. Pero nagkamali ako. Ang kailangan ni Biyaya ay hindi isang tagapagligtas na may dalang tseke, kundi isang kasama na may dalang katapatan. Isang gabi, habang nakatitig ako sa relong naging sanhi ng aming unang pag-aaway, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Ito ba ang nobyo ni Biyaya Alcantara? Ang nakalagay na pangalan dito ay Carding. Tumayo ako ng mabilis. Halos mabitawan ko ang aking cellphone. Oo, ako ito. Nasaan siya? Nasaan si Biyaya? Nandito siya sa health center ng probinsya ng Sansinag. Nawalan siya ng malay sa gitna ng trabaho sa palengke. Sir, kailangan niyo pong pumunta rito. Masaselan po ang kanyang kalagayan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang puso ko ay tila sasabog na sa kaba. Buntis po ang pasyente, sir. At dahil sa sobrang pagod at kawalan ng nutrisyon, nanganganib ang buhay niya at ng bata. Para akong pinagtakluban ng langit at lupa. Buntis? May anak kami? Habang mabilis kong pinapatakbo ang sasakyan patungo sa malayong probinsyang yon, hindi ko mapigilang mapaluha. Naalala ko ang huling gabi namin sa apartment, ang init ng kanyang yakap, at ang mga pangarap na binuo namin bilang Carding at Biyaya. Isang munting buhay na bunga ng isang pag-ibig na inakala kong totoo, ngunit nabahira ng aking pagbabalat kayo. Dumating ako sa maliit na health center pagkalipas ng ilang oras. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng lumang electric fan ang sumalubong sa akin. Doon, sa isang maliit na kama sa sulok, nakita ko siya. Napakapayat niya. Ang kanyang mga pisngi na dati ay namumula sa tuwa ay tila wala ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, tanda ng hirap na pinagdaanan niya sa loob ng ilang buwang pagtatago. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Napakalamig niyon. Biyaya, nandito na ako. Bulong ko habang humihagulgol. Patawarin mo ako. Patawarin mo si Carding. Patawarin mo si Kisig. Dahan-dahang imulat ni Biyaya ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, hindi galit ang nakita ko, kundi isang malalim na pagod. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit wala siyang sapat na lakas. Bakit? Bakit mo pa ako nahanap? Mahina niyang tanong. Hindi ba't nakuha mo na ang gusto mo?
Nawasak mo na ang pamilya ko. Napatunayan mo ng tapat ako. Ano pa ang kailangan mo? Ikaw, biyaya. Ikaw at ang anak natin. Sabi ko, lumuluhod sa tabi ng kaniyang kama. Handa akong iwan ang lahat. Ang likha global, ang pera, ang lahat ng ito. Magsimula tayo ulit, kahit saan, kahit paano. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa kaniyang mga mata. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang balita na hindi namin inaasahan. Sir, ma'am, kailangan nating ilipat ang pasyente sa mas malaking ospital sa lungsod. May komplikasyon po sa kaniyang pagbubuntis at may isa pa pong problema? Ano yun? Tanong ko. May mga lalaking naghahanap sa inyo sa labas. Sinasabing sila ang tunay na may-ari ng lupang tinitirhan nyo rito. At kasama nila si Senyora Dahas. Napatayo ako. Hindi pa pala tapos ang laban. Ang nakaraan na inakala kong nabaon ko na sa limot ay muling nagbabalik para kunin ang kaisa-isang bagay na natitira sa akin. Nakahiga ako sa maliit na kama. Pakiramdam ko ay wala ng bigat ang aking katawan. Ang tanging nag-uugnay sa akin sa mundong ito ay ang mahinang pintig sa loob ng aking sinapupunan. Ang munting buhay na pilit kong itinatago sa gitna ng aking pagtakas. Akala ko ay sapat na ang layo ng probinsya ng Sansinag para makalimutan ang lahat, pero nagkamali ako. Ang tadhana ay may sariling paraan para ibalik tayo sa mga taong pilit nating tinatakasan. Tumingin ako sa lalaking nakaluhod sa gilid ng aking kama. Hindi ito ang Kisig Montesillo na nakita ko sa mansyon. Ang kaniyang mamahaling tuxedo ay napalitan ng isang lukot na t-shirt. Ang kaniyang buhok ay magulo at ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Biyaya da pakiusap, bulong niya. Ang kaniyang boses ay nanginginig. Huwag mong bawiin ang kamay mo. Kahit ngayon lang, hayaan mong alagaan kita. Hindi bilang CEO, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama ng anak mo. Anak? Mapait kong tanong habang ang luha ay muling gumugulong. Ngayon ay kinikilala mo siya? Akala ko ba ang lahat ng ito ay bahagi lang ng iyong eksperimento? Gusto mo bang malaman kung hanggang saan ang itatagal ko bilang isang mahirap na ina? Hindi, biyaya. Nagkamali ako. Idiniit niya ang kaniyang noo sa aking palad. Natakot ako. Natakot ako na baka ang mahalin mo lang ay ang pera ko. Kaya nagtago ako sa likod ng maskara ni Carding. Pero sa huli, ako ang naloko ng sarili kong laro. Dahil habang nagpapanggap ako, doon ko natuklasan ang tunay na pag-ibig sa piling mo. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat ng hirap na dinanas ko sa paglalakad sa ilalim ng initan, sa pagkalam ng sikmura ko, para lang may maipantabi para sa magiging anak ko. Pero nang makita ko ang isang butil ng luhang pumatak mula sa kanyang mata, tila may yelong natunaw sa aking puso. Carding, tawag ko sa pangalang minahal ko. Biyaya! Narito na sila! Biglang sigaw ng nurse na pumasok sa silid. Hindi pa kami nakakakilos nang bumukas ang pinto ng health center. Pumasok si Senyora Dahas kasama ang 3 lalaking may bitbit na mga pamalo at itak. Ang kaniyang mukha ay puno ng puot, tila isang demonyong nawalan ng lahat ng ari-arian. Nandito lang pala kayo, sigaw ni Senyora Dahas. Dahil sa inyo, nawala sa akin ang lahat. Kinumpis ka ng bangko ang mansyon ko. Kinansila ang lahat ng credit cards ko. At ikaw, Kisig Montesillo. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang pirma mo lang? Tumayo si Kisig at hinarap sila. Agad niyang ibinukas ang kaniyang mga braso para harangan ako. Senyora, itigil niyo na ito. Tapos na ang laban. Umalis na kayo bago pa dumating ang mga awtoridad. Umalis? Wala na akong babalikan. Tumawa ng hysterical si Senyora Dahas.
Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo. Inutusan niya ang mga lalaki. Wasakin niyo ang lugar na ito. Kunin niyo ang babaeng yan. Agad na sumugod ang mga lalaki. Sa halip na tumawag ng kanyang mga bodyguard o gumamit ng kanyang kapangyarihan, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Yumakap si Kisig sa akin. Ginamit niya ang kanyang sariling likod bilang kalasag habang ang mga lalaki ay nagsimulang manira ng mga gamit sa paligid. Naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang katawan nang tumama ang isang kahoy sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya bumitaw. Hindi siya umalis sa ibabaw ko. Kisig! Tumigil kayo! Sigaw ko. Pilit siyang itinutulak para hindi siya masaktan. Huwag kang malikot, Biyaya. Bulong niya sa gitna ng sakit. Pangako, hinding-hindi na kita hahayaang masaktan muli. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas. Natigil ang mga lalaki. Natanto ni Senyora Dahas na wala na siyang takas. Ngunit sa halip na sumuko, nakita ko ang kanyang pagdukot sa kanyang bag. Isang malamig na bakal ang kinalas niya. Isang baril. Kung hindi ka mapapasakin bilang pambayad utang, Biyaya, hindi ka na mapapasakamay ng kahit na sino. Sigaw ni Senyora Dahas habang itinutok ang baril sa aming direksyon. Nanlaki ang aking mga mata. Kasabay ng pagputok ng baril ay ang mabilis na pagharang ni Kisig sa aking buong katawan. Isang nakabibinging putok ang malingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ni Kisig na bumagsak sa aking dibdib. Ang mainit na likido ay unti-unting dumaloy sa aking puting damit. Kisig! Ang sigaw ko ay tila yumanig sa buong gusali. Tumingin siya sa akin. Pilit nang ngumingiti habang ang kaniyang mga mata ay unti-unting pumipikit. Biyaya, ang anak natin, iligtas mo. Ang tunog ng putok ng baril ay tila humati sa aking mundo. Sa isang sandali, ang lahat ay tumigil. Ang sigawan, ang ulan sa labas, maging ang tibok ng aking puso. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang bigat ni Kisig na nakasandal sa akin at ang init ng kanyang dugo na unti-unting kumakalat sa aking suot na damit. Kisig, huwag! Pakiusap! Huwag kang pipikit! Hikbi ko habang pilit kong itinataas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad at kapangyarihan, ngayon ay puno ng isang klaseng kapayapaan na mas lalong nakakatakot. Dinampi niya ang kanyang nanginginig na kamay sa aking pisngi. Iniwan doon ang isang bahid ng pula. Biyaya, patawad, pabulong niyang sabi, bago tuluyang lumaylay ang kanyang kamay at nawalan ng malay. Hindi, Kisig. Agad na pumasok ang mga pulis at dinakip si Senyora Dahas na noon ay nakatulala na lang. Tila ngayon lang nagising sa kanyang ginawang krimen. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na kinuha si Kisig mula sa akin. Isinakay siya sa ambulansya habang ako naman ay naiwan sa sahig, nanginginig, yakap-yakap ang aking tiyan. Iligtas niyo siya, bulong ko sa hangin. Iligtas niyo ang kaisa-isang lalaking minahal ko, maging man siya si Carding o si Kisig. Lumipas ang ilang linggo, ang puting pader ng ospital sa Maynila ang naging saksi sa aking mga dalangin. Hindi ako umalis sa tabi ng kumpisal ni Kisig. Doon ko rin nalaman na ang aking ama, si Don Agusan, ay unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Pinuntahan niya ako at humingi ng tawad. Nalaman niya ang lahat ng panloloko ni Senyora Dahas at ang pagliligtas na ginawa ni Kisig sa aming pamilya sa pamamagitan ng pagbili ng mga utang. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana ng kwarto ni Kisig, naramdaman ko ang isang mahinang paggalaw sa kaniyang mga daliri. Carding? Tawag ko ang pangalang laging mas malapit sa puso ko. Dahan-dahan niyang imulat ang kaniyang mga mata. Tumingin siya sa akin
At pagkatapos ay sa aking tiyan, oba na ngayon ay bahagya ng malaki. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Buhay, buhay ka, bulong niya. Buhay kami, Kisig. Sagot ko habang humihagulgol sa tuwa. Salamat. Salamat dahil bumalik ka sa amin. Biyaya, makinig ka. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa pagkakataong ito ay wala ng guwantes, wala ng mamahaling relo, kundi ang balat niya lang na dumadampi sa balat ko. Iiwan ko na ang pagiging CEO. Itinalaga ko na ang aking pinsan para mamahala sa Lika Global. Gusto kong mamuhay ng simple kasama kayo. Sa isang maliit na bahay, kung saan walang maskara, walang kasinungalingan. Kung saan ako ay si Carding lang, ang iyong Carding. Hinalikan ko ang kaniyang noo. Hindi mo kailangang iwan ang lahat para sa akin, Kisig. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan mo. Kahit bilyonaryo ka o pulubi, basta't ang pusong ibinibigay mo ay tapat. Pagkalipas ng 7 buwan, hindi sa isang dambuhalang katedral at hindi sa isang mamahaling hotel naganap ang aming kasal. Narito kami ngayon, sa ilalim ng isang matandang puno sa gitna ng Baryo Malaya, malapit sa kapehan ng tadhana. Ang mga bulaklak ay mga pitas na wildflowers lang sa paligid. Ang mga bisita ay ang mga taong nakasama namin noong naghihirap pa kami. Ang mga tindera sa palengke, si Nanay Payapa, at ang aking ama. Nakaluhod kami sa harap ng altar habang karga-karga ko ang aming panganay. Isang napakagandang sanggol na pinangalanan naming Hiraya. Ang kaniyang pangalan ay simbolo ng aming mga pangarap na natupad sa gitna ng unos. Ipinapangako ko, sabi ni Kisig habang sinusuotan ako ng singsing, isang simpleng gintong banda. Walang dambuhalang brilyante pero puno ng kahulugan. Nasimula sa araw na ito, ang tanging yaman na itatago ko ay ikaw at ang ating anak, na hindi na kailanman magkakaroon ng lihim sa pagitan nating dalawa. I am yours, in wealth and in poverty, in truth and in love. At ipinapangako ko rin, sagot ko habang nakatitig sa kanyang mga mata, na mamahalin kita, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka, ang aking Carding, ang aking Kisig, ang aking tadhana. Habang papalubog ang araw, naglalakad kaming tatlo sa gilid ng kalsada, pabalik sa aming munting tahanan. Wala kaming helicopter, wala kaming bodyguard. Pero sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang tunay na kalayaan dahil sa huli, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon. Hindi ito pwedeng bilhin at hindi ito pwedeng itago sa likod ng anumang maskara. Ang tunay na pag-ibig ay parang ulan. Maaaring mabasa ka at ginawin, pero ito rin ang nagpapalago sa mga tuyong lupa ng ating puso upang muling sumibol ang isang bagong buhay. Dito nagtatapos ang kwento ng isang pulubi at isang prinsesa na natagpuan ang kanilang kaharian sa loob ng puso ng isa't isa. Ang kwento ni Biyaya at Kisig ay nagtuturo sa atin na ang katapatan ang pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon. Hindi masama ang maghangad ng kaginhawaan, ngunit kung ang kapalit nito ay ang pagkawala ng iyong integridad at ang panloloko sa mga taong nagmamahal sa iyo, ang yaman na yon ay walang silbi. Ang tunay na pag-ibig ay tumitingin sa kaibuturan ng pagkatao, hindi sa kapal ng pitaka o sa kislap ng pangalan. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa aming kwento mula sa unang kabanata hanggang sa dulo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni Biyaya at Kisig. Ano po ang inyong masasabi sa naging twist ng kwento? Karapat-dapat ba si Kisig sa kapatawaran ni Biyaya? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba at sabihin niyo rin po kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Isang kwento ba ng muling pagkakataon o isang kwento ng dakilang sakripisyo? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan,
At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.